In a few minutes, ma-start na po kita. I-acknowledge na po ang sa itong mga participants ko niya na hapon. Ilang taong ko, di ko? Sige po, i-acknowledge na po muna ang group na rounding sa Laog, ang Mabolo Women's for Peace and Organization, yan din po ang Barangay People's Council, yan din po ang ERC VAP and the Solo Parents, and syempre ang mga presenter yan po si Councilor Ma'am Jane Abunal at yung si Sir ano mo? Sir Aldo from Bantay Pamilya. Sige po. Ano may ilot? NCCW. Sige po. Itaw ko muna ang floor for ready po, ma'am. May ilot po muna sa pag-present ang NCCW para sa iyang budget presentation. Ma'am, the floor is yours. Yung mga naka-online po, ready po kami kong question. Hello, ayan, sige. So, yaon po ako ngunyan, para i-present po sa Indo ini yung pighandang budget kang Naga City Council for Women. Pero before we go to the budget, tawan mi lang po kamo ning dikit na information tungkol sa NCCW, paano kami nagpuon, as in ipapahiling man po. So, mga naging accomplishments and activities for this year. Sige po. So, ang NCCW po, mauwot mi po na ma-maintain ang pagiging dynamic kani as a group, no? Kasi gusto mi, ang pinaka-goal po is to respond to women's cause, no? Through advocacy, and then policy making, and then ang program development. So ang mission ta po, no, iyon na ma-ensure na nagkakaigwaning mga policies, as in ma-implement ini, tapos i-make sure po na igwang programa para sa mga kabaihan, pero we also make sure na sustainable ini mga programs na ini. Sige. So ini po ang samuyang halipot na history. Siguro da ikaw na po agihan. Okay, so for this year po, ini ang samuyang mga naging activities, no? So, very active po magpa-meeting ang NCCW. Either meetings kang Execom, kang executive officers po, o kaya itong Barangay Council for Women, so BCW. So, every time po may concerns, may issues, may kaipuan kami ipaabot sa inda, masulisit kami sa inda ning ideas, etc. Titipon mi po, no, ang BCW. Sa ngunyan po, igwang 30 representations ang NCCW sa standing committees kang sangguniang panglungsod. No? So very active man po ang NCCW sa committees na ini. No? Ang saro po na committee, iyo ang Committee on Appropriation, sa budget ang inuurulayan tangon yan. Ang satuya pong representative sa NCCW, kang NCCW sa Committee on Appropriation, si Mama, si Ate Angie, pinimini po pigtututukan itong utilization kang budget, no? Kasi minsan nagagamit sa iba ang budget kang GAD. So, sabi ko sa iya, ako na lang, pirmi nga ako ang nagtutuyaw kayan. So, ika naman, women concern yan eh. Okay.
Sige po, next slide please, thank you. Tapos ang pinaka hinahalap mi pong activity every year Pirmino ang Women's Month. Tayo man yan, ito talagang pinaka panahon no, na nagsiselebrate kita, nagkakaigwa ng iba't ibang activities. Okay? Ang sunod na slide po, ipapahiling sa to si mga highlights. No? So, every year po nagdadagdag ang mga activities, no? Nagkiki-partner naman po kita sa iba't ibang mga private groups, sectors, no? And pati po itong mga groups man na nasa loob ng LGU. This year po, ang medyo kakaiba, dahil duman po sa activities na big percent, no? Actually according to sectors ito, so sabi mi, kung sisay itong inbuelto na sektor, kung ano man itong departamento sa LGU na concerned sinda, i-involve ta. No? Kaya dako lang tabang po no, na si department naki-ayon po no, duman sa specific sector na pigtatawalan mi kang sa activities. So ayan po. Okay, sige po. Next slide na po siguro. Ayan. So gabos po ini mga activities for the Women's Month. Ano po siya, month-long activity siya na halos aral daw igwang ganap. Kaya halos duman po nakatutok din si efforts. Tapos, ayun, in terms of budget also. No? Okay. Sige po. So, saro pa po na pigtutukan ta na activity ining year na nakaagi po iyo ang 18-day campaign to end vow. So, for this po, nagkaigwa ng advocacy walk, nag-distribute po katong mga IEC materials. This time po, ang tutok iyo ang pagpaabot sa tao tungkol sa Anti-Trafficking of Persons Act. Aside from that po, igwa po kayang igwa po kaming pagkakonduct pirmi na best VAUSI, pag-recognize po kang best VAUSI desk no, for every barangay. Kang pig-launch mi po si 18-day campaign, yan din po sa panahon na pig-review mi si tool kung pwede pa siyang magamit. Pero ito pong pinaka evaluation kang Barangay VAUSI Desk, kang Women's Month po siya ginibo, kang March. Okay? Sige po. So, ini po itong mga pictures na may hiling ta po dyan sa mga naging activities. Okay. Sige po. Ayan, digdiyo po. Okay. Now, aram taman po baga na ang NCCW may arm siya, iyo ang Naga City Bantay Familia, naga-address po kang mga cases of violence and abuse no among women and children in the barangay. So ang Bantay Familia po, member po siya no. Tapos ini po ang satuyang for January to October ini yung mga na-serve sa women's home po, igwa dyan kitang mga picture shelter na mga aki. Mahiling po kamo dyan 62 po, daiman po yan sa rabay na yaon sa shelter. No? 62 lang po si total na pig-admit ta, pero igwa po kaya dyan na minsan itong overnight lang, nagstay dahil na-rescue or nahiling na naglalakaw-lakaw sa tinampo kang sa tuya mga social workers mayong madadarahan so picture shelter sinda po at yan po ma-present man po kang budget proposal si VM Nene para man po sa Bantay Familia. Okay, sige po. So ang NCCW po with Bantay Familia na recognize po kita as local learning hub kang Philippine Commission on Women. So, we try as much as possible na dawa po day kita na kapari-accredit ngunyang taon. Pigta try mi man po giraray na mga dating rason kung taano kita na accredit before, ma-maintain po ito. No? So,
saro po dyan itong benchmarking kang ibang mga women's groups no hali sa iba't ibang lugar. So ngunyang taon po no nagdigdi ang LGU Mobo, Calamba, Barangay UP Diliman, tsaka Alaminos. Okay? Sige. So digdi po nagkaigwa ning conference no on VAUSI. Tapos ang satuya po kayang mga NCCW members igwa po dyan ng mga trained ng maray, no? Nag-aaram na po sinda kang mga issues and concerns on women. So, sinda po mismo, naiimbitara na, no, to become speakers, resource persons, no, para po mas maka-advocate pa. Okay, sige, next slide po. Okay. So, ini po itong mga ibang documents no, na pag-prepare kang NCCW. Ang kita po ba kaya mayong Gender and Development Office, no? Pero may executive order po na ang NCCW ang pigre-recognize na garo siya Gender and Development Office, no? So ang apod po GAD Focal Point System. So ayan po no, so pigpe-prepare ang GAD plan and budget. Tapos pig-submit po ayan sa DILG, pigre-review siya kang DILG, no? Kaya nahihiling kang DILG kung na-maximize, nagagamit ning maayos, kung nagagamit ning tama, okay? Aside from that po, no, for 2022, pig-prepare din itong accomplishment report. Tapos submitted man giraray po yan sa DILG. Okay, so ano po ang basis no for 2024? Ano ang basis kang ang plans no kang NCCW? So igwa po kitang mga framework na pigsusunod. So itong arabta naman po no si SDGs, okay? So specifically po kaya no SDGs point 3, 5 and 8 kaipuhan daa po na in general to ensure and promote the well-being no, of people or individuals across ages. Tapos, na-trim down na po siya into promoting gender equality and empowering women and girls. And SDG 8 po nagsasabi na kaipuhan makapag-promote kita no, ng sustained, inclusive, and sustainable economic growth and productive employment and decent work for all. So, every year po, pag nagpa-planning ang Bantay Pamilya, igwa kaming piga-identify lang, Bantay Pamilya, sorry, NCCW, piga-identify me, no, for this year, ini itong mga targets ta, ini itong gusto tang ma-achieve. And from there po, saka nagibo po ka itong mga activities, no. So, siya po itong garo gusto ming ma-achieve gabos, no? So, pirmi po kaming ano lang itong kaya for this year. Tangarig po, mas guided, mas focused po ang samuyang pagplano. Okay? Sige po. Okay, so may 5 parts po, no? First, ito, ang program, no, igwang 5 parts, inot po itong coordination and collaboration, and according to this po, ini na din itong naging basis po kang pag-budget, okay? So, igwa po kaming element on advocacy, yaon po ang samuyang mga agrupations, no? Sa ngunyan po, garo igwa kaming 50 plus agrupations, 40 agrupations. Tapos, ini po mga agrupations na ini itong mga si sectors po actually ini no, na nagko-compose kang NCCW, okay? So saro din po sa focus kang program iyo ang GAD mechanism strengthening, as in syempre po para mag-operate si opisina kaipuhan meaning administrative concerns, no, administrative services. Sige po. So, mapoon po kita sa coordination and collaboration. So, ano ini? Ano ang mga activities under this? So, dahil po gusto ming masustain ang membership, dahil nagtutubod kami na
ang NCCW based siya sa LGU, pero baka dahil limited lang po, no, ang execomi pipira lang, mi kayang magibo yan na kami lang. So dapat makababa sa barangay level, makababa sa members, kakaipuhanon mi ang tabang kang mga organizations. So para masustain po yan, annually may General Assembly. At the same time po kaya checking in siya sa samuyang mga members. Minsan po ginagamit mo siyang opportunity para madangog kung ano ang mga kaipuhan ninda, ano ang mga tabang na kaipuhan, tangarig man po ang maging basis me for setting agenda for our plans. Regular po ang samuyang executive committee meetings dahil we follow the usual process na bago ma-implement ang mga activities, naagi po yan sa urulay kang executive officers, no? So, board meetings and then si BCW meetings. Mahalaga po sa MUYA ang BCW meetings, Barangay Council for Women. Dahil dyan nagkakapira po ini yung BCW meetings. Dahil dyan mas naaaraman kung ano ang concerns and issues sa barangay level. Actually po, may mobile BCW meeting kami. So halimbawa, nagduman kami sa Pacol, sisaro po na mobile meeting sa, nalingaw na ako kung saan. So duman po, naaaraman mi ang concerns kang barangay mismo. So iyan ang mag-guide sa mo kung ano pa ang pwedeng mga programa ang gibuon para sa inda. Sa kuya po, personally, dahil yaon ako sa sanggunian, pag nagpapamiting po ang BCW, nadadangog ko kung ano ang mga kahagadan ninda, kung igwang kaipuhan na i-create na policy, may kaipuhan ni amend sa ordinance, natatawanan ako ng idea hali sa inda. No? So, para sa ko po kaya, kung magiba akong ordinansa, magiba akong policy bilang kagawad, dapat madangog ko si mga tao, no? Si mga recipients. Bako tong hali lang sa isip ko. Baka gusto ko lang yan, pero di man yan gusto tsaka kaipuhan kang mga tao. So, araw po kayan ka-importante sa mo ang mga meetings me with the BCW. Okay? Tapos, ayan po, no, to sustain also the membership and to matangog sinda ano ang kaipuhan, yaon man po ang constant monitoring kang samuyang mga agrupations. And then we also conduct, of course, mid-year and year-end evaluations. Tapos, ayan po, pag ang samuya pong mga representatives sa committees nag-a-attend, pigtatawanan po sindaning budget para sa pamasahe, no? Kasi minsan po ang iba, tagarayo man na barangay, tapos talagang matausin daning oras tsaka panahon para mag-attend kang meeting. So, pigtatawanan po sindaning at least pamasahe lang. Okay, so for that po, ang samuyang budget totals to 406,800. Sige po, next slide. Ngunyan po, para sa advocacy, no? Siyempre, iyaon manggiraray ang para sa Women's Month celebration. So, ang theme po, kaya every Women's Month nagbabago, no? So, ang samuyang activities, may pa po dyan malalatag dahil mabase po yan duman sa ibababa na theme kang Philippine Commission on Women. Oo, so pag nagbaba na po itong theme, saka pa lang po kami kayan labo-labo na makakapagplano. Tahabo mi man na urutro na lang. Urutro na lang ang tinatao mong seminar, activities, dai po. Pirming dapat shoot siya sa theme. Kaya may pa po mas specify ngon yan. Tapos, regular po ni ining 18-day campaign to end vow, no? Tapos, ongoing pa din ang comprehensive education on women, kaya man po nagpupundo sa pag-reproduce ng mga IEC materials. Ini po pati, halimbawa, may mga oras na matao po ning talk, ngaya may seminar na imbitaran ngaya sa mga members ni na magtao ning talk ngaya kunyari on women's rights digdi. Minsan po, nadara na kami katong mga materials na distribute sa participants kasi opportunity na yon na makapag-campaign pa.
Okay? Tapos, ayan po, no, tangarig pirming nag-aaram ang samuyang mga members, updated sinda on women's laws, kung ano ang mga concerns and issues ka mga kababaihan ngunyan, ngarig iyuman ang sa indama na ihehera sa ibang mga kababaihan, lalo na sa barangay ninda, make sure mi po na natatawanan sinda ka itong mga trainings, no, and capacity building activities na kaipuhan ninda. Okay. For this po, sige nga, di ko nabanggit. So, 312,500 po ang samuyang budget. Okay, so for aggregation po, ini itong daradakula kasi nga ni po pinag-uulayan tadi. Ay, yaan po, acknowledge ta lang po, yaan po si Vice Mayor Nene de Asis. Gusto niya dyan sa gilid magtukadong. Okay. So, daradakula po ini kasi yung aggregation po, ini sa mga sectors mi. No? Kaya, yaan po sa indahalos ang bulkang budget. Okay? So may mga special projects po sinda, ang iba, routine projects, kasi kaipuhan na paulit-ulit. Ang iba po, mga bago, no? Mga unique na activities na sa hiling ninda, makakatabang man sa indang sectors. So yaon man giraray po dyan ang massive campaign on women's, pero nadagdag na ang LGBTQ rights, ngunyan po, perform ta, no, na ma-recognize man sinda. As much as possible po, dahil sarong grupo ang NCCW, gusto mi na harmonized ang hero. Gusto mi na harmonized ang stand. So pag halimbawa hinapot ka tungkol digdi, lambang miyembro kang NCCW, pare-pareho ang sasabihon. Kapag day kami, iba-iba yan, ibig sabihon, daiya nag-arap date, day kami nag-uurulay. Kaya importante pong maray na nag-uurulay, no, tangaring ma-coordinate kung anong ang tamang response ta dyan. Okay? Tapos, ayan po, no, may mga livelihood projects po sinda, first example, para po digdi sa indang economic empowerment. Okay. And, ini po, no, protection of women and LGBTQ in emergencies, pig-require na po ini sa to kang DRRM, no, hinahaga din ini sa DRRM na naka-highlight dapat ini sa mga plano na may special approach para sa mga kababaihan as in sa LGBTQ during emergencies. Okay, tapos sa ngunyan po dahil kung naaraman po nindo so data na nakukuata sa CPNO, nagdadagdag po baga ang sa tuyang mga repeat pregnancies, naglalangkaw itong cases, make sure ta na sana mayong nagagadan dahil sa pangangaki, no? So nakikiaraman po ang NCCW through its agrupations dyan sa concerns on health reproductive system ka mga kababaihan. Kaya nakula pa ang samang budget dyan, nasa 1.7 po siya. Okay. So para po mas makusog ang samuyang approaches, no, ang samuyang mga strategies na ginigibo, iniyo po sa mga kaipuhan na gibohon. Okay? So, sa ngunyan po, halos gabos nahihiling ang need na dapat may database kita, no? Para aram ta ang records ng mga kababaihan, samuya pong mga representation sa BCW, kaya iyo po yan ang mga kaipuhan na ayuson. Okay? Tapos, kadahol pa din po ang nagre-request ng gender sensitivity training. Sabi mi nga ni, garo, haluyo ng panahon, sige na kitang tao kani, pero hanggang ngunyan po, nagre-request sinda. No, dahil minsan po may updates man. No, may updates, may mga bagong issues ang mga kababaihan, kaya dapat na itutukdo giraray po iyan. No? Tapos, sayang po baga, kasi sige kaming pasarning ordinansa sa syudad na dapat may safe space kita, dapat nirerespeto ang mga babae, LGBTQ, kaya lang ordinansa lang yon. So pagtukdo sa tao, mayo man. Kaya iyo po yan, sa NCCW iyan na role. Okay po? Tapos, ayan, ang kinasisibutan every year ni Aldo, pagpanahon na po ka mga submissions kang records and reports,
stress na maray po sinda sa office. So, halawig na panahon po ang pigtatao, no? Halimbawa, ngaya first quarter masubmit ning report, last quarter pagpuon pa sana, nagpupuon na po yan mag-gather ning mga data na kaipuhan. Okay, so nag-alat po kami ng 60,000 para dyan. Okay. Tapos, yan, si mga kaipuhan man po no, para mag-operate si opisina, mga makakatabang no, para mas ma-enhance pa so performance kang samuhang mga staff. Aram ta po na mangyayari yan kung maray man no, so facility sa office, yaon sa mga kaipuhan. Kaya ngunyan po may duwang staff na yaon pero sa lakaw po kang mga kaipuhan sa office, kaipuhan po kaya na madagdagan siya, no? Dahil ngunyan pupush po kita towards evidence-based approaches. Meaning, kung igwa kita mga programang iluluwas, dahil nagwo-work yan, aram tang nagwo-work yan. E paano ta maaraman kung effective yan? Makandak kita ng research. Ano po, so yun, abo ming bara-bara na, o sige na, no, dapat inaadalan ang gabos na hero. So, nagpo-propose po na sana madagdagan ang staff. Tapos, ayan po, may mga supplies na kaipuhan. Tapos, pag may mga seminars po, kaipuhan din syempre ni proper budget. Kaya for this po, may 542,080. Okay. Sige po. So for 2023, ini po si budget me 1.2, no? Tapos ang proposed budget po for 2024 is 3.1. Mahapot ka mo gardakulaon ang pig-increase. Kasi actually po, itong 1.2 po na yan, binawasan na po yan. Tinapyasan po yan last year. So, ang epekto po kayan sa office, medyo na-limit si Hiromi. Dakul pa ko ta ng activities na gusto, dakul pa ko ta ng mas marireach na tao, na mga kababaihan, lalo na. Pero dahil kaipuhan mi po mag-prioritize, dikit lang so budget, iyan, pundo mi mo na si iba. Pero, di mi ito pwedeng punduhon forever, no? Kaipuhan mi itong ipadagos. Kaya, ngunyan po sanang taon, so mga di mi nagkagiribo last year, taaraming importanteng maray na gibuhon. Ang hope mi po kuta na this year, magibo mi na siya, no? Kaya, kung hihilingon ta po, nagdoble, no? Nagdoble talaga sa budget na kaipuhan. Okay? Sige po. Ayun. So, salamat po. Thank you. Kung may hapot po kamo, si Aldo po ang Thank you very masinag. much, Councilor Gail. Liwat po, salamat sa comprehensive na presentation. Actually po, ma'am, apotong ko lang. Kang last year, ma'am, pero si original proposal nito. Kasi, Ha? 3.1 din po. pero na-approve 1.2. Iyo po. Yan. Kung tatandaan po nito, kasi kami ni Aldo, nagkakasabay kami sa appropriation. Yan yung difference, almost half or more than a half ang Lampas po nababawas. ka ba nga ang natapyas? Kaya, araw talaga kayo ng live pag-abot sa appropriation. Sige po, ilungon tayo na sa online kung may hapot. Sa to mga, digdi po sa yung mga audience, may hapot po kita regarding sa satuyang dinidiscuss ko niya. Sige po, si ma'am. Good afternoon po, Council Gail. Hello po. Ang hapot ko lang po, duman po basta pa training kang mga sabawsi itong about na ano ka po sa inyo duman, ma'am? Itong nagdi-training sinda, ma'am? On VAUSI po? Yes Ayan po. Ang hapot ko po duman, ma'am, is nagbabago ba or same paces lang ba ang mga nagti-training every year na nagkakandak ng trainings? Ang participants po nagbabago. Ang policy mi po kaya ni VM Nene, kada may mga bagong miyembro, kada may bagong members, kaipuhan matukdoan na tulos sinda. So, iyan po ang rule. Pag si mga baguhan, iyo po ang pigpa-prioritize sa mga trainings. Kaya lang,
ngunyan nga ni po, nagbawas si trainings dahil nga ni po natapyasan kami. Kaya kung si iba po, iba po talagang iba nagsasabi na di pa ako naka-training dahil si opportunity po na matrain sinda nawara, bawas po si budget. So nag-prioritize po kita kasi mga trainings na itatao. Thank you, ma'am. And piraman po, ma'am, ang trainings nindo in every barangay. Pira po bang mga tao dyan or mga kababaihan ang titi-training to for every year? Sa 27 barangays po ba yan? Nagka-cluster po kami. Taminsan, di man effective ang training pagkadakol. Oo. So, lalo na po, taampig tataomi po pating training, bako man siya itong mataram lang si speaker, tapos madangog lang sinda, habo mi na po kaya ni VM Nene. Tadai po, pag uli kayan, goodbye na yan. Gusto mi, may skills kaming itatao, napapractice din na dyan si skills, pagbalik sa barangay po, imo-monitor mi pa po yan. Hahagadan mi pa siya ng report. So, totoo po, mahal-mahal ang training mi, pero sigurado kami nakakanood sinda. Yaon po si Ate Carl, yan po ang makakapatotoo na iba man ang trainings. Ayan po. So, NCCW and Bantay Familia po, yan. Thank you, ma'am. Okay po. Input lang po. Actually po sa evaluation kang Women's Desk, nagluluwas po yan duman sa mga training ng mga desk officers, bako lang sa kagawad na in-charge. Kaya masisigurado ta na pag dahil sila nakapag-conduct ng training, mga failures si sarong barangay na yan. Part yan kang indicator yan. Tama ba ako? Indicator po yan, yung training nila. Kaya sa year round, obligadong may training talaga dapat sila i-conduct. One more, ma'am. And sa Bausi office po pa, kang every barangay, di ba po ba nagkaigwa ka mong best Bausi office? Si Say po ang ang nagluwas na... Barangay del Rosario po. Okay. Then, ano man po si mga rason kung na dai na recognize si ibang barangay? Kaano po? Ano po si rason kung dai napili si ibang barangay? Oo. Ano si mga kakulangan kang mga Bausi office sa Actually po, sa ating barangay? 10 ang top 10 po ang kinukuha, no? Tapos ang nag-number 1 po si Del Rosario. Si Del Rosario po in general, very comprehensive so programs and activities ninda plus may innovations. Ibig sabihin, dai uruotro so mga ginigibo. Tapos dawa po bakong NCCW led na ibig sabihin dawa dai sinabihan kang NCCW o ngaya Bantay Familia on their own igwang efforts, no. Si ibang barangay po actually iyo din, no, maman kitang sinabi na mayong nag-effort, gabos man po nag-effort, kaya lang syempre pirming igwang pinakamatibay. So si Del Rosario po yon. Oo. Ma'am, pwede ako pwede ako mag-share Innovation. kasi isa rin din ako sa naging evaluator the time na yaon pa ako sa NCPC. Ang saro sa magayon sa mga barangay, paglaog mo, hiling mo na tulos yung difference sa ibang barangay. Yan ang pinagkaibanda. Pangalawa, yung mga documents na naka-ready, halos 100% para reyes yan. Pero ang pinag-iiba na lang dyan, pag-innovate. Like for example, si barangay may service. Anong klaseng service yan? Si barangay nag-innovate ng mga module. Yun yung mga pinagkaiba sa ibang barangay na si iba nag-effort pero kulang. Kaya kung taano si sarong barangay, actually baka pa-hall of fame na nga ni Sinday. Pero si sarong barangay, dahil talaga siya makakaarkyan. Dahil ang effort po kang kada barangay, mahihiling mo man duman sa aktual na kung paano tigtatabangan kang buong barangay o kang buong council dahil yung effort. Yun yung realidad. Kaya ang barangay, kung gusto mong manggana, dapat yung council maglaan ng budget na additional. Thank you. Ayan po, tapos, tsaka, aram po ni kang mga barangay pag nagtutok po sa committee hearing kang appropriations, ta member po ako. So, aram na ninda pirmi ang word na ginagamit ko.
dawa say ko dawa maanggot ka mo sa ko pero tutuyawon ko talaga. Sabi ko habo kong copy paste. Di ba? Itong garo iyo na yan sa ginipo mo last year, iyo manggiraray. Pigkuan mo lang yan dyan sa computer mo pigprint mo, pigribayan mo lang si mga numero tapos na. Ibig sabihin mayong planning. So nagre-reflect po yan sa activities mismo. Huna ta kaya, hindi man yan maririsa. Pero yan po, may mga barangays na pag nag-conduct sinda ning activities, ara mong pinagplanuhan ning maray, ara mong pinag-isipan ninda. No? So, dailang para may activity, garo compliance. So, yan po, no? Sige, may hapon pa po. Pagkaklaro, kaya ilingon ta mga barangay na kung abali doon sa top 10 or may sa top 10. Kaya, ibig sabihin, nag-innovate o dahil nag-innovate lang. Sige ba, may question si ma'am. Clarification lang po, ma'am, Apa. kasi inot na inot, I was sent here para lang po mag-represent kay Miss Recon. Kasi siya po talaga ang sa Bantay Pamilya. Kumbaga, sa barangay may aram yan, ibang organization lang po, kaya po talaga na-link. Ngunyan po, since this is my first time na naka-attend, very interesting pa po talaga sa kababaihan. Which is kadakol po akong aking mga babae. So, regarding po sa selection kang pagka may orientation, meeting, or whatever na mga activities, paano po sinda pinipili? Bukod po duman sa baguhan sinda, dapat nahihilingan po katong intensyon na talagang maaasahan sinda sa barangay, na mag-give back sinda. Ibig sabihin, pagtukdo sa imo kang skills, kang knowledge, maaasahan mi na iheheras mo iyan sa iba or magagamit mo sa trabaho mo. Sunod po dyan, itong commitment na arami, halimbawa volunteer ka ngunyan or member mi ikangunyan, araming sa mga susunod na bulan, yaon ka pag-iraray. Kasi medyo nakakaraya din po kaya sa part mi man po ni VM Nene, ta sige man po kaming organize ng mga seminars and trainings, nakakaraya din po na pa-attend mo ng training, tapos paka-training po, mayo na. So siya si inaasahan mo kutaan na, di ba? Sabi mi nga ni, dai mi kaya. So kaya sinapig train tangarig pagbaba sa barangay, sigurado kaming nangyayari si programa. So bigla po sinang nawawara. Totoo po ang iba volunteer, di ba? Ang iba data man po yan dapat i-expect or i-demand sa inda. Pero hinahapot man po kaya sinda kung gusto ninda. So pag nag-commit, iyo po yan. Saro po talaga yan sa, actually, pinaka-requirement po siya. Oo. Na ma-commit po siya. Ayan po. Ay, pwede po. Ano ni po si BM? Yan. Sige, may question pa po. Sang sa tuyang o si ma'am? Ma'am Gail, ini-permi ko na bagang na experience sa barangay may na si mga trainees na undergrad mi sa Indo, minsan migihiras mi man sa barangay. What if kung ang opisyalis nga ni, day man kami, yan? Focus ka sa tuyang advocacy. So, paano po kami makakahiro? Lalo po, kahit kung nasa councilness ako, na sa mga pangangailangan na inasabi ko sa barangay, pero hindi na-action na. Iyo po. Ni, Grabe ka kulangan. oo, so perennial problem po yan kang na si pig-train mi po na iyo po taan ang aasahan mi sa barangay pag active din sa barangay tamagibo na sinda kang sa indang trabaho minsan po dahil pigre-recognize kang barangay officials no kung ano man po ang rason may kanya-kanyang rason so haloy po yan pigbalikan pa po nga ni nagaro nagkamowa ang Bantay Pamilya sa kada barangay na dapat i-recognize si Bantay Pamilya volunteer kundi, again, di po siya di po talaga nasusunod.
Ngunyan po, through NCCW and BCW, may pagpo-propose po kaming ordinance na i-institutionalize na po ang VAUSI Desk Officer. So, pag sinabing institutionalized siya, siya ang recognized. Pero, may kaakibat po yan na responsibilities, no? Kasi, dawa pa paano, sweldo na yan, no? Garabako na lang honorarium, sweldo na talaga. So, ma-requirement kami sa iyan ng competence. Dapat maaram ka. So, may propose ko po ini na garo siya may course. Garo siya ma-schooling. Bako lang seminar na saro o duwa, may course siyang a-attendan na ipoprovide po kang saligan tsaka NCCW. So kita, aram ta na ang VAUSI Desk Officer nindo dahil napasan niya si courses na yan, may certification siya ang tamang tao dyan. Pag may pinatukaw dyan na iba, hagadaning certificate. Iya po. Po dyan sa pagsabi nindo na pipilion po nga nindo, is it necessarily na ma-require po kamo ng educational background, yung attainment niya? Garo de may paman po naka-finalize si qualification, pero ang sana po itong may aram na. Ngari kung matrain po siya, maadal siya, di naman siya itong mapuon po sa zero. Masakit po kaya yan na zero knowledge, tapos tutukdoan mo lang, pwedeng pag nag-deliver na po yan, baka magka-problema pa. Oo. Sige po. Comments na lang, ma'am, and suggestion. So, no po yan, ma'am, na-institutionalize na nito si VAUSI officer sa per barangay ba yan, ma'am? Iyo po, per barangay. Kasi sad to say po kasi, minsan ang ibang barangay, may VAUSI office nga, pero mayong nagtutukaw sa office. Pero in reality po talaga, nangyayari siya. Kaya po, kung araw kayan, magay na barata yan. Kasi, anytime man po baga kasi, may mga cases talaga na about the women ang concerned. So, salamat po. Iyon na po, gano'n ang ikakamaray para maanuhan naman po si kakulangan. Part po kaya ang process sa pagpili, bako lang si barangay. So, ma-involve po si NCCW, ma-involve po si VM Nene as our God focal person. Kasi, yan po ang maiiwasan ta po dyan itong mga dakol na comments na sinasabi na iyan nga ang pinapatukaw sa barangay, paborito kaya, no? Pero dawa da siya competent, dawa da niya aram, siyang yaon duman. So, bako na lang si barangay po. Ilakalaag po yan doon sa ordinance, process po of selection. Ayan po. The same case po sa low. The same case po sa barangay. Dati po kasi, babae po ang samoyang sa nagtutukaw, VAUSI officer. And then po, sa kung anong rason, may na po siya ngayon sa barangay. It so happen na naaraman ko na lang na ang officer mingo niyan is a member of the LGBT, which is hubin pa siya. Okay po. And maling siya. Okay lang po ba yun? Mayo po. So, inclusive po kita. Member, anong barangay po? Iyo, inclusive po kita. Kung ang concern is ang VAUSI Desk Officer, bakong babae, mayo pong kaso yan. Si Aldo po, siya ang God Secretariat ni lalaki. So, may pong problema, inclusive kita. So, LGBTQ, lalaki, babae. Ang pinaka-importante po, kung na may training. So, baka po kaya siya may training. So, naghali po, siya naiiling kang barangay na kayang mag-address kang concerns. Pero kung dai po, i-reklamo po nito. The same position as the VAUSI officer, which is, yung ba,
data po yan masasabi, no? Kasi mayo po sa edad ang kakayahan, oo. So, basta importante po, competent siya. Kaya niya si trabaho, oo. Trained po, natukduan, kaya niyang mag-manage kang si mga concerns. Sige po, may question pa po. Last two question para magsunod na sa tuyang presenter. Sa online, may ano pa ba? Sige. Sige. Sagad daw. Kasi mainit baga kayo. Ay, about Ma'am Sagad, ano po ba si mga programs and activities na ginibungon yan kang ano ma'am, para sagad ng mga activities and programs this year po? Ayun na, nabanggit po kaso bago, first po duman sa advocacy me, padagos po ang information dissemination. So, day po kami nagpupundong magtaong seminars, trainings, may mga NCCW initiated, meaning kami mismo ang nag-organize kang si seminars or trainings, igwaman po and garo kadakol itong request. So, halimbawa, iba't ibang ahensya, ma-request sa morning training yan. Si Ate Angie po, sa tuyang officers kang NCCW, pirmi yan na imbitaran. So, day po yan mawawala. Yan itong sinasabi ming routine activities. Tapos, syempre po, pag Women's Month celebration, nakakabuelo kaya kami. So, as much as possible, ginagamit mi sa opportunity. So, nagdakol pong activities no kang Women's Month. And sabi ko nga so bagungon yan, nagpartner kami sa mga departments kang City Hall na halimbawa po ngaya sa City Agriculture Office. Anong pwede nindong ma-offer sa kababaihan? So, nagtukdo po sinaning urban gardening, nagtukdo sindaning kung ano pa, no? Tapos, ano pa tong office? Iga pang si Peso po, no? Si Peso, anong pwede nindong ma-offer? O, ayan, nagpa-trade fair na ang features sa mga products katong mga kababaihan sa barangay, no? So, yun po. Siguro po ang mga baaguming activities ngunyan, iyon na nga ni po to, dai siya itong visible na activities, pero ongoing ang plans po kang NCCW na finalize naman, siguro pwede ko naman sabihon. Tapos may basbas na po ni VM Nene. Ma-create po kita ma-propose po kita na ma-create na talaga ang Gender and Development Office sa syudad. Kasi mayo siya. So si VM po, ang God focal person pero siyang office. No? So, yaon siya dyan, pero si office talaga, nayaon naman sa staff niya mayo. So ang mangyayari po is, si NCCW, dahil iyo ang nag-function mo niya na secretariat, kang God, i-convert ta siya si Secretariat to a Gender and Development Office. That way, yaon na po siyang Sinaga City Council for Women, ngunyan po pigbibilog ta ang LGBT Council, tapos maaanggot ang mga kalalakihan sa tuya, kaya dapat igwaman Male Council. So, mas na po siya, mas holistic na siya. So, iyo po yan ang samuyang pinagkakaabalahan kung paano po magigibo yan. So, kaya yaon po dyan, may capacity building, ma-benchmark po kita kasi dapat ang inot na maaram kung ano ang yaon sa God Office, si NCCW mismo. Iyo po ang makaskid ka iyan. So, yan po ngunyan ang saro sa mga bago. Thank you, ma'am. Thank you. May question ba? Wala na? Okay, thank you, Ma'am Gail. Thank you. Palakpakan na po ang napaka-comprehensive na report, Ma'am Gail. Thank you very much. Ang masunod po na ma-report, syempre, ang mayong iba, ang sa tuyang Vice Mayor, Nene Diasis. May dadagdag si Ma'am. Para po maaraman kang gabos, ang NCCW, ang staff dyan, si Aldo po, ang naka-charge yan sa office ko. Ang sarong staff naka-charge sa office ni Gail. Kaya tama po si sabi ni Gail, may igwa kitang opisina, pero ang mga staff, tamayong budget, itina-charge mi lang sa sasamuyang mga sasamuya pong opisina. Kaya pag po itong
ordinance ni Councilor Gale, baka magkaigwa na kita ning God office. Gibuhon na po ito. I-amend po itong God code na kung saan ako sinagpadrino kang konsyal ako, i-amend na po yan ngunya ni Gale na ibabali na po itong God office. Ako po ang nagtutukaw na God focal point. Tapi appoint ako ni Mayor. Dahil na ako ni Ribayan, magpuon kang ikang inot. So, iyo po to. So, ini po, i-report ni, taano ta kabali, ang Bantay Pamilya po kaya under kang NCCW sa crisis intervention. May budget po yan na itinao, pero so ang vision niya, dire-diretso ta na lang, si dati man lang, dahil man po kami nagbago. Siguro araram naman nindo, pero may mga new faces. Bantay Pamilya, na-organize ko po yan kang nagtukaw akong konsyal. Primero, 1998. Haloy na pala ako. 1998 po, nag-attend ako sa sarong seminar, itong Bantay Panay kang Cebu. Nahiling ko magayon si programa ninda. Kaya ito po baga, nabansagan ang Bicol na rape capital. Gibo ni Leo Echegaray, si mga nang re-rape baga ka ito from Bicol Gabos, bako iyo. So ngunyan, kang nag-attend po ako ka ito, sabi ko, ang magayon na programa, baka pwedeng idarahon man sa Naga. Pero, iba si konsepto maray, pero si mga paagi ninda, dahil man pwede digdi sa tuya. So, kang na-organize mo yan, January 1999, mga 25 years na po. Pero, ang Bantay Pamilya po, salo siyang non-government organization. Marinyo na po kami kang sec-registered siya, accredited siya kang DSWD, bilang sarong NGO. Ngunyan, kang nahiling po ni Mayor Jess ka itong Mag-Raisi program, inadapt niya po na maging extended program kang CSWD. Kaya po nagkaigwa ng Pero ang Bantay Pamilya po, saro siyang non-government organization, gabos pong members dyan is volunteers. Kaya igwa kaming volunteers sa hali sa barangay, igwa kaming volunteers ng mga abogado, may volunteers kaming retired teacher, igwa kaming volunteers ng mga doktor. So, yun po yan, mahiling nilang nindo, may vision, may siyempre mission niya na pisasubmit. Objective nilang po na mabawasan ang karahasan sa laog kang harong asin sa laog kang komunidad. Daimi po, na talagang totally mawara siya. Ang problemang pampamilya po, baga, yan po ang problemang difficile resolveran. Takang ako po nagpupuon, sinabihin ako kan sarong pulis, ay dai ka na, baka ngaya madaog ka sa susunod na eleksyon, problemang pampamilya yan. So, yan po kaya lang, dahil man po, baga, nagtap-natshare pa nga ni ako, So, ang gustong sabihin, kung maray ang programa mo, yan ang hihilingon ba kung si tao ba o iyo. So, yun na yan. Ang inanomi po pati, ang ibang mga nag-uusip sa mga nagduduruman is si mga babae po bagang mga binabanog na kang agum, binabayaan, tama ko sindang, dahil sila nakakatindog sa sadiri ninda. So ngunyan, saro po yan sa mga objetibo me. So, pero aram po, ang gusto lang nindong maaraman ko, sa mga program, so siguro po, sige nanoy. Ini po si mga Ini po ang mga ginigibo pag naglaog ka sa Bantay Pamilya, actual intervention, may interview, may intake, tapos rescue. Pag-refer mi po sinda sa barangay, araw kasi nasabi, kaya po nga may mga bawsides na kita, dapat ang inot na mag-action ang barangay. Sinda po pati ang nag-i-issue kang BPO, Barangay Protection Order. Bako po ang opisina. Tapos, referral man sa assistance for medical consultation to government and private clinics. Temporary shelter, bako na nga ni siyang temporary, naon na dyan sa mo, taon na ang naka-star. Sige pa. Ini po si Attorney Gay, may psychological services po. Kami dyan, kang inot po si Gail, naggigibo po siya sa masteral niya, nagigibo siya ng thesis niya, ang saro sa topic niya, itong Bantay Pamilya. Kaya po kami nabisto sa Ateneo as in sa ibang mga opisina. Tayan si mga big present ninda. Nahiling niya
nakaipuhan. Kaipuhan mi kuya to talaga ang psychologist. Tako minsan si mga aki na na-rape, si mga magurang may traumang pinag-akihan, kaipuhan maproseso sinda. So yan po yan, sige, may psychological services. Kay to si Gail po, pero ngunyan, igwa na kaming pig-hire na psychologist talaga. Yaon na po sa opisina yan. Siya na po ang nag-aakayan. May individual counseling, may marital couples counseling. Yan po si mag-ago, mareklamo ang babae. Bako lang po yan na si babae ang dadangugon mi, dinadangog mi man po si agom na lalaki. Susuratan ko na kung pwedeng magduman siya sa opisina. Kaya po baga pamilya, ang day man sinabing bantay babae. So, kabali po dyan si mga lalaki na binabanugman kan sa indang agom. So, ayun man. Kulay manggiraray. Ang iba pong babae, lalo na kung nakakuan na ning sumakabilang bahay na. So, ang ano niya is makaulay niya lang si lalaki na masuportahan si mga aki niya. Miski ngayon siya magbalik sa kuya. Basta suportahan lang si mga aki. Saro po yan sa pigaano. Ang saro man, para maaraman, ang mga lalaki man na nagduduman, sinasabi niya, gusto ko lang maintindihan kung taarog ka niya ang paghiling niya sa kuya. So yan po sinangyayari sa marital couples counseling. Kaya po may couples na kuminsan kaya mga live-in man lang, bako minsan may family counseling. Ito pong kuminsan may mga rape victim kami na sinasabi ninda, gusto ko ngayang makaatubang, bako lang si mama si papa, kundi pati si mga tugang ko. Kami kaya po kami sa rong case na makulugon sa palan sa payo ang family counseling. Na may sarong estudyante, psychology student sa UNC na naglalayas perme. So inireklamo. Paro po ka mga ibabagang sigyang lalaya. So natagpuan mi, nakuami sa ito si request niya. Kung pwede, magkaigwa kami ng dialogue ng mga kang parents niya sa Only to found out, siya pala, piga-abuso na kang ama niya. Sexually abuse sa kang ama niya. And then duman sa family counseling, duman nagluwas na si matua pala niyang tugang na babae iyuman. As in si ikatulong tugang niya iyuman yan. Siya si youngest, siya man. So ngunyan, nagbarasulan. Kuta nga kung sinabi mo ka ito, napundo na kung sinabi pa lang ni ate. Kaya parang si ate nag-agom ng amay na gustong makarayo duman sa ama. So yan po, nagkakaigwa ng family counseling para gabos magkaararaman. Play therapy for children. Pag siguro aramin do na pag ang aki po baga, dahil man nagtataram yan tatakot. Bakong iyo, lang mga rape victim na yan, pigmolestia. May play therapy po yan sa paagi kang tawat. Tapos may mga manyika yan, may tapos maraman po nindo yan pag kamo nag-undergo kang basic counseling technique. May play therapy yan sa paagi sang pagkawat kang mga aki na isasaysay kang aki kung ano sinangyari sa iya. Ayun po yan. Ginagamit naman po yan sa court nyo yan. Tapos inire-refer me po sinda kung kaipuhan ninda ang psychology, pagkaipuhan ninda ng lawyer, pagkaipuhan ninda ng action kang barangay, ginigibo man po yan. Next. Ini po, may legal counseling kami. Minsan ang nagduduman, habo man magkaso talaga. Gusto lang nindang maaraman si mga options na pwede nindang gibuhon. Kung masuway po kaya ngaya ako, baka daya ako mataan ng suporta, financial support. Sasabihin kang abogado, kung lalo na ngunyan tamigwa na kitang RA 9262, miski ka kasal, basta nagkaaki sa imo, dapat suportahan ka. So yan may legal consultation kung ano si dapat nindang gibuhon sa paggamit ng legal na paagi. Tapos itong dialogue po. Kuminsan po kaya lalo na itong mga dahil na nagsusustento, kaipuhan pakilagan man. So pinapaapod mi sa tubangan kang abogado, nagpipirermahan sinda. Tako sa barangay lang po, magpirermahan. Dahil man baga nangyayari. Dahil man natatakot sa mga barangay, takong padisi kapitan, dahil nagtataong suporta. Pero pag may abogado, saro na po yan sa paagi na magkaigwan ng garo takot man, pwede siyang kasuhan. Nagpirmahan na po sinda. Family conference, araw kan sabi ko, para maaraman kan lambang saro kung ano si mga batas na pwedeng isaangat kang sarong nagrereklamo. Tapos kami po, pag talagang ang lawyer mi po kaya si aguman lang ni
ni Ma'am Nini Gail. Nagtang nag-volunteer siya, pig-volunteer naman niya si agom niya. O, kaya iuman po ang husband and wife team ang Samuya po. Tapos yung referral to lawyers, pag nagkakaso na po kaya kami, kuminsan, habo kang client me na sa fiscal, ang prosecutor ang matindog. Talo yun po ngayon, kadakul gusto ninda private lawyers. Igwa po nagbo-volunteer sa Muya na sinatindog sa mga kaso. Next. Ini po si kang 20 highlights and accomplishment kang Bantay Pamilya. Si counseling po na mga walk-in clients, may legal consultation, every Friday yan. Psychological consultation, ay hindain na po ngunyan yan, MWF na yan ngunyan. Referral and assistance to clients. Kan 2022 po, ang walk-in 185, ang nasa shelter is 78. Ang may po kaya, ang katabang may pag-aro, mga referral, may mga OJT po kinda, may MOA kami sa Ateneo Dinaga Psychology Department, USI Social Work Department, UNC Psychology Department, nagpapadara sinda ng mga OJT. Igwa po kaya kaming mga cases na lalo na ngunyan nagdako lang mga cases ng mga kahubenan na itong nagrarelayas, nagkakaigwa ng problema. Pag yan po, dahil na nag-i-istorya sa tanghiling ninda, ina kami, ulola kami, agutan lang ngayon ko kaya. So pero kaya itong nagkaigwa kami ng mga OJT, madali na lang sindang magtaram kung kapareho ninda. Kaya po kami nag-organize kang peer volunteers. Sige, next. Turog ka na ni. Tungka ka na. Tungka ka na. Kamu day pa man tinutungka. Oh, siya kaya tungka na. Ini si highlights mi kang 23rd Foundation Anniversary, kan 24th, ay tapos na po kami. Oh, sige, next. Accomplishment niya po, ang saro po dyan ang Samuyang radio announcer, yaon po si Angie. Siya po ang Federation President. Siya po ang, iba po kaya kaming garumawa with Radio Caritas. So every Thursday, magdangog man po kamo, madagdagan man lang ang paradagag ni Angie. Oo, siya, regular po yan. Ang niya man, si mga BCW, si anong ginigibo kang Bantay Pamilya, updates kang Bantay Pamilya, pati kuminsan may mga Lawson Women on air, tapos may mga consultation. Regular na po yan. Next. Ini po si Tabang Kapamilya po sa Puso na Mamatian. Ini po si ginigibo mo every year sa BJMP. Itong mga female inmates. Yung persons deprived of liberty. Sinda po ang Samuya, may free haircut, free manicure, free massage, tapos may medical sindang mga OB-GYN na nagbo-volunteer. Si Dr. Marimel Sahagon Bambase, si Dr. ni Shobi ngunyan, Labadia, siya po si Saro sa mga, tulo po yan ng mga from BMC. Next. Tapos, iniman po si supervision kang Naga City Women's Home. Okay. Ini po si Pig, kang nagkaigo po ning shelter, kang Congressman si James Jacob, nahiling mi na kang nagkaito pong magre-rescue na kami kang mga client, si Carlia, nakakapag-rescue yan. Nagre-rescue na kami, hinahali mi sa harong ninda. Kay tumayo pa po kitang shelter digdi sa Naga. Kinakaad mi po sinda sa mga harong kang mga volunteers mi. Ang problema, kuminsan, pag naaraman ka itong perpetrator, binabalik-balikan si harong. Tapos dinadaraklag ning gapo. Ako personally, na po kami kaito sa harong kay ni. Pero kaya ang ginibo mi ito, kang nag-congressman po si James Jacob, naghagad ako ng building, kumahiling po nindo itong Naga City Women's Center, digdiyo sa atubangan kang DILG, kang Liga ng mga Barangay. Ki Congressman Jacob po yan. Nadagdagan lang yan, ning another itong bago, nagdagdag sa likod, hali man po to sa DSWD. So, nagkaigwa po kami, yan po ang naon po dyan, si mga ina na mga agom na babae na kuminsan gustong magdulag,
sa harong ninda, may temporary lang na makatapig babanog kang agum, kaibanan kaya ang mga aking sadit. So, igwa kaming temporary shelter. Bako na nga ning temporary, tayo tadain na temporary. Igwa po kaya kaming mga clients na ngunyan, mga 3 to 4 years nang yaon pa dyan. May ongoing rape cases, as in itong dai pa nadadakop kaya si perpetrator, kaya dai pa pwedeng iluwas, pero base po yan sa court ruling. Ang korte po ang nagsasabi sa muya na dai pa iluwas. So yaon po sinda sa laog kang shelter, dai po sinda pwedeng paluwason. Kami po ang nagmamanage, kami ang tikotsaw ng kang ano po, tinaan kami ni Mayor na ang Naga City Bantay Pamilya ang mag-manage kang shelter. Igwang pong tulong house parent na ang sweldo sa CSWD, sakod sa rong social worker. Ay, nanoy, nakasigarilyo ka nanoy, dahil katong ka. Sige na ta. Ining si Miss Philippines, garo tinutong ka na. Dahil mo pinakape. Oh, next. Ama yung, ay kadakol duman sa senior citizen. So, iyo po yan. Regular po ang meeting kang federation. Igwasindang, ay na si Angie. Igwasindang ang meeting kang federation. Si Angie po ang president nyon yan. So may po sindang regular meeting, nag-uurulay kung ano si problema, ano si mga nangyari na. Next. Ayan po, kaya ayan, mga nakaporosing pa pati. Ini po si mga accomplishment may workforce development kang PF peer volunteers na ginibo kang 2022. Aro kang na-mention kasi bago ni Councilor Gail, sige po ang taumining trainings para ma-equip ang sa mga volunteers, aram ninda kung ano ang latest na mga batas, ano po ang dapat nagibuhon ta. Igwa kaming mga kliyente na dahil niya aram na kinuha niya si Aki na siyang nakasuhan ng kidnapping na dapat may prosesong pigigibo. Kaya kaipuhan po ang mga trainings, may mga bago kitang batas na nagluluwas ngunyan. So dapat aram po yan, kang Gabos sa Bantay Pamilya, kung ano ang latest na law, kung ano po si mga dapat gibuhon. Yan lang po ang may tataumi sa mga volunteers. Sa dayman po kami nagtataong honorarium o sweldo sa mga volunteers mi. Kaya ang tinataumi sa inda, dagdag kaaraman na dadadara ninda as nakakatabang sinda sa indang komunidad. Next. Ini po si peer volunteers, ngunyan po, natapos pa lang kami, peer volunteers basic paralegal training. Paralegal training para aram kang mga aki. Ay, igwa po kaya kaming peer volunteers na inaapod. Mga hobbiness po yan na nagtatabang sa kapwa ninda hobbiness. Pero miski pa sinda mga hobben, dapat aram ninda si mga batas na about children, about women. So yan po, may igwa kaming basic paralegal training. Tulo po dapat yan na training. Basic, advanced, and then clinicking. Pati po pag-gibo kang affidavit, tinutukdoan sinda. Ang katuwang mi po yan, Ateneo Dinaga Law School, sakod mga lawyers, mga volunteer lawyers, fiscal bong, nag-aano si ma'am na kang human rights, nagiging speaker mi ma'am po yan. Peer volunteers, advanced paralegals, yan pong advanced, tinukdoan sinda pa paano ang pag-gibo ng affidavit. Minsan po kaya, ibang affidavit sa pulis, iba man ang affidavit pagabot sa fiscal. Nadaog po kami sa kaso ka ito sarong sentence lang. So, next. Ini po si outreach program kang peer volunteers, nagtutukdo po sinda sa mga aki, ginibo po sa Pakol, Sitio Gilid, saka sa Sitio Teripon. And then at the same time, nag-feeding sinda. Ito man pong lalaki laban sa karahasan, pigihiling ta po kaya ang mga lalaki na sinda sinangungulog, sinda ang nangaabuso, pero igwa man palang mga instances na ang lalaki man ang pigkukulugan as in piga-abuso. So, nagibo po kita kayan, pero ang iba pong members kayan, dati po sinda sinambubugbog sa agum ninda sa mga aki ninda. Pero kang naintindihan na ninda, sinda nalugod sinagsasabi, sala pala si ginigibo mi ka ito. Tapos, igwa man po kaming nag-volunteers man ng mga kalalakihan na gusto man nindang si mga nag-aagi man ng mga problema sa inda pong pamilya.
So, igwa po yan, lalaki lang. Very active po yan. Ang president ngunyan, tiga Mabolo, si Rodel. Every month man, igwa sindang meeting. Ano ba yung mga ano niya? Ay, ini po kang naglaog man kami, saro po kaya sa member kang family baga, si Lolo sa kung si Lola, na kuminsan nalilingawan ta. So, in partnership, yes, in partnership with the Camarines Sur Medical Society, nagtao po kita during the Women's Month celebration, nagtao po kita ning sa mga senior citizen, as in, matrain po kami ng mga facilitator naman na maikot sa mga barangay. Igwa po kayan, si Doktora, ano pangalan ni Doktora ka ito? Doktora ka BMC na in charge po sa mga adult, geriatrics, na inaapod sa mga adult na hilang. O saro po siya, may mga barometer pala niyan sa mga senior citizen. Itong kadakol, itong disabled na, igwa pong itong under the care na, igwa po itong pwede pang maghiro, pwede pang actively pa. So, iba-iba po palan. Kaya dapat, maaraman talaga. Tangon yan, kaya rumayo kitang kayan. Kung sisay pa ba ang, sisay na kaibanan niya sa harong, pero nakakasaod pa ba siya? Igwa palan mga iba-ibang yan. So, yan po, oo. So, matrained naman kami ng mga facilitator na maikot po sa mga barangay. Under the guidance po, kay ito ni Doktora, hindi nga na ako kay itong pag-aaral kay itong doktor. Sa BMC po siya, Doktor. As in si Dr. Lurin. So, iyo yan. So, yan po ang saro sa mga bagong project ang Bantay Pamilya, as in itong sa LGBTQ. Next. Ini po ang basis itong Sustainable Development Goal number 5, Gender Equality, Empower All Women and Girls. Tapos itong Naga City Bantay Pamilya 2023 plan. Ini pong propose na nabawasan man po kami. As usual, nabawasan. Gabos man po kami nabawasan. Assessment, sir, iyo man po giraray. Ang psychologist, kaya kung iisipon mo po, dapat pag psychologist na, halang ko po ang bayad dyan. Kaya nga dahil kami nagkuaning itong talagang matukaw. So, MWF lang siya. Garo honorarium lang. Pero, nangangaipo po kami ng another psychologist na para sa shelter talaga. Tapos, honorarium for psychologists, intake and relevant assistance for client. Mayo po kami, ang salary po kang registered social worker, man lang, dai pa siya, ganyan casual, garo contractual lang. Dakang social worker, mahal man po ang mga social worker ko po kayang nakukuha. Matapos ma-train, kinukuha na sa kukang si SWD, na si Sheila, si Janet, basta ma-train mo na, itong aram na ninda si sunod-sunod na napapirate na po. Kung sa bagay okay man, tamayo man po talagang item na mayon po kaming item para sa social worker. Mayo kaming pangsweldo. Takang inot po nga ni si Sheila, si Rata ko ang sweldo niya. Kaya, dahil ikaw maghinanakit na mayo ka mong nasusulisit sa kuya, tinatao ko yan sa sweldo ka. Tapos kay puhan po, bako lang social welfare na itong may registered, kundi dapat may aid. Araw po ngunyan, na-hospital si baby mi po, si baby Gab, itong aki, na-hospital, nagkumbulsyon. Kay puhan kaibanan, may kaibanan na, daiman maano ni social worker, nagpapa-enroll man sa mga estudyante. Ang client mi po kaya, pag inilaog na sa muya, araw kang tulong rape victim dahil ko inaano na mapundo ang pagklase. So, inakikiulay ako sa DepEd na kung pwedeng padagos by module o kung daiman, sa sarong eskwelahan na safe siya. So, kay puhan po na ipadagos. Mag-graduate na po kami, nakakapag-graduate na kami kan sarong may client may sa Tinago High School. Ito pong sarong may kasi St. Honor. Tapos sa ALS po, nakapag-graduate na kami ng Tulo. Kaya mabakal na naman yung uniform. Kaya, dahil po, kahit ito nga ang problema itong ibang pigre-refer sa muya, mayong birth certificate. Dahil may aram pa nga, dahil maninda aram ang mga pangaran. So, nakiulay na, mayong school record. So, ang ginibo ko na lang, nakiulay na lang po ako sa DepEd. Pasalamat ako na ang Tinago
very open man. So sa Tinago mi po pinapaklase. Sa Ngunyan, may nagkaklase po kami sa Mac Mariano, isa pa ba? Tapos sa Tinago, si Al sa Balatas, sa Mac Mariano, sa Del Rosario, nag-graduate, may saro pa kitang nag-graduate naman po siya sa Del Rosario. Tamiski, rape victim po kaya ni, di kaipuhan, ihalion na siya halion na siya dumansa sa iyang harong. Tapos sa school, nakiko-coordinate na lang kami sa eskwelahan, dinadalhan na lang siya ng module. Tas sayang kung mapupundo. So nakagraduate na po siya ng high school. Iniyo naman po, legal counseling services. Ito pong more secured shelter. Igwa man pong itinao si Congressman Gabi Samuya na women's center. Kaya lang yaon po sa Carolina. Sulusulong building, mayo pa pong ilaw, mayong tubig. Kaya dahil pa kami nakaka-transfer. Takot mayo pang fence. Pero ang beses na po igwa kaming client na child prostitute, na si mga bugaw, talagang pig-ikot-ikutan dyan sa Pero naikpakulong ko naman po itong bugaw na ito. Kaya nabawas-bawasan ng bugaw dyan sa sentro. Alam ko, igwapa. Diyan na sa Francia, igwapa. Sa Tabuk, igwapa. Ito pong bugaw na napakulong ko, tiga-triangulo. Ang mga pinatarget pati nila, 13 years old, 15 years old. Grabe. Dapat yan may pa. Tapos, yan na po, after caring monitoring services. Saan na po takaipuhan? Igwa po kaya kami ngunyan na aki, kung nahihiling nindo. Ito po baga nagtitirinda ng mga itong pamunas. May saro pa kaming client kaya na after iyon naman nga ito. Pero kaso, kantapos na si inuli mi sa Iriga. Pag sa Iriga, nagbalik balandig diyo. Nagkakakan ako sa Robinsons, may nag-aging badus-badus na aki. Pag sabing Lola Boss, sabi ko hali ni sa shelter. Agapod po kaya sa kuya kang mga aki dyan, Lola Boss. So paghiling ko badus-badus, 13 years old. Iniluwas mi 11 years old, saka iniluwas mi. Kaya kaipuhan mi po na may aftercare kami na dapat ibibisita mi. Kapag araw kayan, dahil may aram na naghali pa lang sa Iriga, nagbalik dyan sa ama, dyan sa mga paratindakang ang sa iyang partner, 13 years old man. Kaya ngunyan, miski mayong dapat pala may permit ang pinapa-iniksyonan para dahil magbadus, ay, pina-iniksyonan ko, para Diyos ko, kaya nabasang-basang dyan, baka mabadus na naman. Amak mo. So, kay po, tapos igwa po kami ng mga client man, na ito po bagang niyang sa ilarom kantulay kantabok, tulong magtururugan yan. Kaya lang ang ama na nakulong nata, nagdadrag, si nagpapaano po dyan, nagpapaatras kang mga sa tabok sa ilarom kang ngunyan na tuluyan magtururugang, tapos may mga lalaki na sa children's home. Ngunyan, kinuanak kang ina, okay man, at least baka magturultul naman. Kaya lang si ina talaga pasaway. Tapos itong saro pa, si Angel to si ina kung nahiling nindo, si nagpapalimos siya na kuminsan may daradarang aki. Bako niya man tong aki. Garo subli niya lang sa Tapos pinapabayaan itong aki na molestya. Kaya dahil man inuuli pa sa iya. Kaya, kung services ng shelter, kadakol na po siyang mga may advantage na igwa, may disadvantage man. Mayo po kaming security. Ang security mi dyan is, maringani, casual lang mo yan. Dati saro na lang, tamayo ng pangsweldo. Pag-aga lang yan. Pagbanggi, ang PSO, ang pinapa-standby mi duman na magtukaw. Delikado, lalo na kung mga may rape cases kami, talagang binabalik-balikan kang mga relatives na para maisibog na si kaso. So, yan po ang difícil man sa Muya. So, yan po ang mga pagmamonitor sa mga walk-in clients. Talagang nagbibisita po ang Samuyang mga staff. Kaya lang ang problema may ngani, kulang kami ng budget para sa pangsweldo. Next na iha. Ay, mayo nga ni. Nag-iiwal na nga ni kami ni. Kabus ka ni. Ini po si propose na
dapat may infographic materials. Ginibo mo po yan, nagirumduman nindo kang nagkaigwa ng COVID pandemic baga na pagtatao sa quarantine. May infographics kami na ginibo ming tarpaulin na sa bawat barangay, bawat quarantine area ka ito, sisay ang pwedeng arapudan, ano sisay si pwede nindong makaulay para sa counseling. Train po ang Bantay Pamilya Volunteers kang counseling techniques. Kaya pwede sinda by call o pwede man po sindang one-on-one. Yan po ang maipagmamalaki ko na ang Bantay Pamilya Volunteers, train po sinda. Sinda man po si nagtitrain sa mga, ito pong may mga HIV, tulo po sindang pig-train, si Sepatosaro, si Pepay kang Santa Cruz, tulo. Nag-training po sinda sa Cebu, si pagtao kang counseling sa mga HIV, tapos ako si pamilya. So, kaya po nagtutukaw kami sa HIV Council. Tapos ang sinasabi mo po is, 25 years na po kami, ang Bantay Pamilya. So, dapat, lalo day ning nangyari baga, nangyari kay Rochelle. Kadakol po kaming araw kaya na cases na nagrereklamo sa Samuya. Hinahanap po talaga yan kang mga volunteers. Sinasa nag-ano. Yan kaya, ito po, kadakol na po nga kaming nakuha sa mga harong kang mga barkada, ta nasususog kang mga Bantay Pamilya, ta 27 barangays, igwa po kaming mga volunteers. So, magkakaigwa po kami ng 25th year anniversary. Tapos anniversary man po ng Women's Home. Sige na po, karakanan na po, tama yun kung pampaismak sa inyo. Sa iyo po yan, ang dati may pong budget. Sige na, next iha. Sige na. Tapos na. Igwa pong capacity building. Kaya sa mga Bantay Pamilya Volunteers, may webinar training po yan sa November. Psychological first aid for counseling teams, may training ng elevator, tapos po mga training. Sabi po ni Councilor Gabe, gabos man po kami. Gabos po nagiging volunteer ng Bantay Pamilya, bugbog sarado po sa training. Pero, araw kang sabi po kasubago ni Consigel, araw kang kikar, nadadara po ninda yan. As in, willing sinda na mag-vol. Ang sabi mo po nga ni ko tayo itong sa Bausi Desk, kang si Attorney Lenny pa po ka ito si nagpa-states ako, si Attorney Lenny ka ito ang nagtukaw sa Bantay Pamilya. Ang pagkakaulay niya ko taong mga barangay na ang dapat ang ma-assist sa Committee on Women ang mga Bantay Pamilya Volunteers na train po sinda. Sakod may kaaraman. Araw kang sinasabi mo, mayo man kaaram-aram, matukaw dyan. Dipisil po. Medyo may pagkasensitibo ang kaso ta sa Bausi. Pag napasala ka ning approach dyan, instead na mapakaray, baka maparaot pa. So yan po yan na lang ang mga mahiling naman lang po nindo. Pati po staff igwang mga training yan. At tapos, magkakaigwa po kami ng training may mga nag-i-invite po kaya sa Muya na mag-organize sa ibang munisipyo o sa mga opisina and ibang mga parishes. So magkakaibo kami ng trainers training para sa mga speaker. Araw kang nadango po kasubago. Pag iksinda po, kang pinadara ko, pag ako ni-invite, bako na po ako ang na-attend si mga Bantay Pamilya Volunteers. Pero, dapat pag nag-attend ka, i-echo mo yan. So, pagkahali mo duman sa seminar, dapat ihihiras mo man yan sa kapareho mo. So, dapat po yan ang talagang, dapat ba ko ito pong nag-training ka sana, nagtukaw ka sana, nagdangog ka, pagkatapos kagluwas nindo, mayo na, lingaw na. Ang Bantay Pamilya Volunteers po, pigsisigurar na itong training na pig-atenderan ninda naon sa isip, sa puso ninda, asin yaon sa utak ninda. Kaya dahil mo yan maanuhan kung maki-question. So, yun na po yan. Ayan po ang budget ni man sa capacity building, 250. Si Kasubago medyo dakulat na may kabali ang shelter. Utang kakang ka na ha, mga kuya na. Dahil ka natutong taon. Iniyo po sa strengthening may ordinance. Kung si ano po kaya, nasusupog ako na ako mismo ang mag-ibok ang ordinance na ma-institutionalize ang Bantay Pamilya. At ako ang founder. So ngunyan, kigale ko po itinao, as in nag-ulay na kami, together with Councilor Oying,
na mag-ibo ng ordinance na i-institutionalize ang Bantay Pamilya as part of the program kan CSWD with it regards to women, family and women. Mag-ibo na po sinda kayan para ngunyang kaya nakikihagad sa na kami ng budget sa NCCW. Mayo kaming budget na ano. Pero sa barangay Kuta, kaya ito may ordinance po sindang ginibo, kaya itong pagawad pa si Alna Rodriguez, nag-drop sinda sa si Doms yung dati kong staff, si Nelna Romero. Gawat barangay, igwa sindang ordinance na pig-a-adapt ninda sa Bantay Pamilya Program and nagkakaagsinda ng budget. So hopefully, maibalik yan. Oo, dahil ko aram kung igwa pang ibang mga barangay, pero igwa po yan, kinakaag ninda. So identification card, gusto mandaan ninda na, ay kami po pati palan, pag may client kami na may mga court cases, nag-a-attend po ang Bantay Pamilya Volunteers. Nakakaabot kami sa pili. Nakabantay Pamilya t-shirt kami. Natatakot man si Judge. Tapos, yan na. Tapos, office supply, 75,000 lang po nga ni. Tang iba kayang budget kayan, kinukuha sa opisina ko. So, ini na po yan. Yan po, at present po, ang budget ng Bantay Pamilya is 763. Dati po, 1,000 plus kami. Ngunyan binabaan, sabi bababaan na naman daa. So, iyo po yan. Hopefully, bako man gayo mas kaipuhan mi po ngunyan. Nagdadakol po ang sa mga client na hali sa mga hobbiness. Yan po ang mga dakulang problema mi sa ngunyan. Bako na lang si mga binabanog na babae, kundi ang kadaklan po is mga nagiging biktima ng karahasan ngunyan, si mga kaakian as in mga hobbiness. Sabi ko nga ni, may 12 years old kami na nag-aki na, may 13 years old, as in, ang iba po dyan is pahubin na sana ng pahubin. Kaya yan po ang samuyang ano. So, yun po yan. Thank you. Naka-snack naman ka mo ano. Tapos, may hapot. Vice Mayor po ako. Pero may pampatakot, may pampatakot. Dahil sumalaw po. Pwede man. Okay, sige po. Thank you very much. Sige po, may question? Ako po, bako pang hapot, pasasalamat. First time ko po after a few decades na nakapuli digdi sa Naga. Ano po, very briefly lang, sa culture and arts po ako. Tapos, sa Kuyan kami, arts as healing. And Vice Mayor, thank you so much for giving a heart and a face to governance. Dakulang bagay itong Kuyan itong women's issue sa kakabataan. Tapos, pagkatapos ko pong magtaram, malakaw mo na kumayo sita. Pigdadangog ko, lalo itong kahit statistics lang, sa kuya personally magabat. Pero nagtutubod ako na pag nagtarabangan kita, dawa pasaro-saro, malaking bagay. So naan po kami digdiman sa, nagpupuon pa lang digdi sa Naga, itong culture and arts sector. Itong the past several weeks, kang pigiiling ko interconnect pag nailing ko itong interconnectivity kang mga issues. Garo madali on magsuko pero there's no room for surrender. So salamat po. Siyempre, matagal ko na pa kayong naririnig pero first time ko po kanang madamog na arog kami. First time mo ako mahiling na magayon. Iya po. Ay, ever since, yan, bantog ka na po dyan. Tapos may mga friends din akong active sa women. Pero salamat po, talaga. At the risk of sounding lang na nagsisip-sip ako sa inyo, thank you for giving governance a female face and a heart. Thank you po. Salamat po. Dahil pala na-mention dyan,
Saro sa mga training na itinaumi sa mga peer volunteers itong sa theater. Tabalak mi pong magkaigwa ng teatro sa barangay. Nasaro yan sa mga, kuminsan kayo baga, dahil tanggayo, dahil interesado ang mga aki sa mga taram-taram sana. Pero pag inagi mo sa drama, pag inagi mo sa song, pag inagi mo sa mga aroken, mas nagkaka-interest. Nag-train po si under kay Jess Ramirez. Siya po si nagtao. Kaya igwa po kaming teatro kang mga hobines. Dahil nagka-COVID lang kaya napundusin na kayo ito. Pero nagkaigwa kinda kayo ito sa panikwaso, gano'n to, Carolina, pero sindang nag-imol kang script, base sa mga experiences ninda. Nagsindaman po si nag-play, sindaman si mga actors, sinda si director, sinda po gabos. So, saro po pala niyan sa programan kang mga sa peer volunteers. So, ano po, kayo na, magayon Nice. na ako. Thank you. May hapon pa po. Kaya na ba? Uy, subalan ko dahil ba na ako nag-ano? Open lang, open. Ayaw pati si Nuno, halaka. Pakaiusip ako kani sa aki ko. Kabarkada kani ang aki ko. Pagkatsan nagpigkaksak ko na. Kasupog na ngayon si iba mo. Question po. May na? Mayo naman. Sige. Sige. Palakpakan na po ang sa tuyang Vice Mayor. Pag-assist. Thank you very much. Yes, yan po. Ang masunod pong presenter, ang Naga City Children's. Kaya lang mayo pa po, alat-alatan ta lang kung ano si magiging response ninda. Sige, coffee break muna or CR. Doon po naman sa area. Thank you very much. Stand by muna kita.